2,000-year-old copper scroll na natagpuan sa isang kuweba sa Israel. Naglalaman di umano ng mga lokasyon ng mga ginto, pilak at iba pang uri ng kayamanan. Ano na nga ba ang sitwasyon ng pag-iimbestiga sa misteryosong scroll na ito at gaano nga ba katotoo ang nilalaman nito? Bago natin pag-usapan yan, kung gusto mo pala ng ganitong content ay pakisubscribe lamang ng aking channel at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload. Huwag na nating patagalin pa, tuklasin natin ang hiwaga ng kasaysayan. March 14, 1952, 5 taon matapos madiskubre ang Dead Sea Scrolls sa mga kuweba ng Qumran sa West Bank, nagpatuloy ang mga archaeologists ng Israel Antiquities Authority o IAA sa paghahanap ng mga kayamanan o mahahalagang bagay na maaaring matagpuan pa sa nasabing dako. Hindi naman sila nabigo sa bagay na ito sapagkat sa huling araw ng kanilang pag-iimbestiga sa Cave 3 ay nakatagpo sila ng 2 copper scroll. Kaso nga lang, dahil sa lumipas na mga panahon ay kinalawang na ang 2 scroll na ito, kaya hindi na kinaya pang buksan ng mga kamay. Taong 1956, inatasan ng IAA ang isang technology professor na si Henry Wright Baker na mula sa Manchester University's College of Technology sa England para buksan ang 2 copper scroll na kanilang nadiskubre. Sa pamamagitan ng isang uri ng lagare na gawa sa metal mula sa mga kagamitang pandigma at kasangkapang pangdentista, ay nagawang mahati ni Mr. Henry ang 2 scroll sa 23 pieces at mula doon nagawang mapag-aralan ng mga dalubhasa ang nilalaman nito. Sa pag-iimbestiga, lumalabas na ang copper scroll ay maaaring nagawa sa pagitan ng AD 25 hanggang AD 75, resulta ng pag-aaral ni Frank Moore Cross na isang professor ng Hebrew at kilalang isa sa mga nagsalin ng Dead Sea Scroll. Batay naman sa pag-aaral ni William F. Albright na isang archaeologist at Bible scholar, ang copper scroll ay maaaring nayari daw sa pagitan ng AD 70 hanggang AD 135 na siya namang estimadong petsa na sinasang-ayunan ng iba pang dalubhasa. Pagdating naman sa estilo ng pagsulat at wikang nakalapat sa nasabing scroll, naiiba ito sa iba pang mga scroll na kapwa nakuha din sa mga kuweba ng Qumran. Ang estilo kasi ng pagsulat na nasa copper scroll ay nalalapit sa Mishnaic Hebrew na ibang-iba ang estilong ito kaysa sa ginamit sa Hebrew Bible. Kaya ang karamihan ng terminong ginamit sa copper scroll ay hindi makikita halos sa Bibliang Hebreo o kahit pa sa kahit anong sulatin mula sa sinaunang panahon. Ibig sabihin, talagang natatangi ang pagkakayari ng sulat dito sa copper scroll. Sa pag-oobserba pa ng mga dalubhasa, nalaman nila na ang pagkasulat ng mga salita sa nasabing scroll ay sa pamamagitan ng pait at pamukpok, paraan na siya ring ginagawa ng mga eskultor. Samantalang, hinuha ng mga arkeologo at historiador noong una na maaaring kaya sa tanso inukit ang mga mensaheng nakapaloob dito ay dahil sa napakahalaga ng nilalaman nito. Di hamak na mas matibay nga naman ang tanso kaysa mga uri ng papel na pinagsusulatan noong unang panahon. Bagay na hindi naman mali ang mga eksperto dahil ang nilalaman ng copper scroll ay ang imbentaryo ng 64 na lokasyon. Ng 63 dito ay tumutukoy sa mga lugar na mayroong mga ginto, pilak at iba pang uri ng kayamanan. Halimbawa na lang ang isang lokasyon na nabanggit doon ay ang pinagtataguan daw ng 900 talento o 868,000 troy ounces na kapag i-convert ay nasa halos 27,000 kilograms ng ginto. Ngunit sa kabila ng nilalaman ng copper scroll ukol sa mga kayamanan, walang tiyak na halaga ang nalalaman ng mga dalubhasa pagdating dito. Napakahirap anyang ilarawan ito dahil nga sa laki ng bilang ng mga ginto at pilak na nakatago di umano sa mga nasabing dako. Pero taong 1960, isang estimasyon ang bumangon na ang sumatotal daw
ng mga kayamanan na nasa 63 lokasyon ay aabot anya sa $1 million sa taong iyon, na kung i-convert sa panahon natin ngayon ay aabot na sa $10,330,000 o mahigit sa 568 million pesos sa ating pera. Pero ang tanong, gaano nga ba katotoo ang nakasulat sa Copper Scroll? Meron na bang naitala na nakakuha ng kayamanan gamit ang manuskriptong ito? Well, para po sa inyong kaalaman mga kaibigan, may mga tao at samahan ang nagtangka at patuloy na naghahanap sa mga kayamanan na sinasabi sa Copper Scroll. Pero ni isa sa mga kayamanang nabanggit doon, maski katiting na ginto, ay wala pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Kaya ang tanong, eto ba ay dahil sa walang katotohanan ang nasabing scroll? Gawa-gawa nga lang ba ang nilalaman nito? Sa aking pagsagsaliksik, may mga dalubhasa na nagsasabing totoong kayamanan ang itinuturo sa mga dako na nakasaad sa scroll. Kaso nga lang, dahil nga sa pahirapan pang matukoy ang uri ng wikang Ebreo na ginamit sa mga salitang naroon, ay pahirapan ding matukoy ang eksaktong dako na sinasabi doon. Maliban dyan, karamihan sa detalye na nakasulat patungkol sa mga dako ng kayamanan ay masyadong spesipiko, samantalang ang iba ay tumutukoy naman sa mga lugar na hindi na eksistido. At bilang panghuli, sinasabi ng mga historiador na ang mga kayamanan di umano na nakasaad sa Copper Scroll ay maaaring mula pa sa dalawang panahon. Una, ang mga kayamanan di umano ay posibleng mula pa sa First Temple na ipinatayo mismo ni Haring Solomon. Kaya may posibilidad din na ang mga kayamanang iyon ay ang nawawalang yaman ng nasabing hari na pinagpala ng Panginoong Diyos sa panahon ng kanyang pamumuno sa Israel. Ikalawa, posible rin naman na ang mga kayamanan na sinasabi doon sa Copper Scroll ay nagmula sa Second Temple na itinago ng mga Hudyo sa magkakaibang dako bago patuluyang bumagsak sa kapangyarihan ng Roma ang nasabing lugar. Ngunit, ano't ano pa man ang pinagmulan mga kaibigan, kung ang mga kayamanan man na ito ay matagpuan na, higit pa ang halaga ng pagkakadiskubre nito kaysa sa mismong halaga nito kapag ibinenta, sapagkat ang bakas ng kasaysayan sa mga kayamanang iyon ang masasaksihan ng kasalukuyang henerasyon kung sakali man na ito ay makita. Kayamanan na hindi matutumbasan ng kahit ano pang bagay sa mundo ngayon o kahit pa ng salapi, sapagkat ang mga kayamanang iyon ang magpapatotoo at magiging ebidensya sa mga kaganapan o sa mga pangyayari sa nagdaang panahon dito sa ating mundo. Kaya sana, kung ito man ay makita, yung mga yaman na ito ay madiskubre sa mga susunod pang panahon, ay nawa mapasakamay ng mabuting loob ang mga bagay na iyon at mapreserba nang sa gayon makita at masaksihan din ng susunod pang henerasyon.